Ayan, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula, tayo muna pong lahat ay manalangin. Yes, Lord God, we thank you for this night na iginawad mo upang kami muli ay makapakinig po ng iyong salita, Lord God. We thank you for this day, Panginoon, and we thank you for this night, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, so, blessed evening po sa ating lahat. So, ang salita po na ating mapag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 6. Verse 1, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Verse 2, For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Verse 3, Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on your tablet of your heart. Verse 4, Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So, ayun, yung verse po na ito is like a father giving advice to his child. And Solomon reminds us that if we want a good life, peace, and clear direction, then we must hold on to God's word, live the love and faithfulness, and trust and submit everything to God. So, may inihanda po ako na tatlong points dito para maintindihan pa po natin na lalo yung binasa po natin. So, ang point 1 po natin is hold on to God's word. Sabi nga po doon sa verse 1 to 2, Do not forget my teaching but keep my commands in your heart. Ang salita ng Diyos ay hindi lang pang Sunday, ito ay panghabang buhay or pang everyday po, hindi lang po dapat Sunday natin binabasa yung salita ng Diyos but everyday ganyan po. Kung nakakalimutan natin ito, madali tayong maligaw. Pero kung sinusunod natin, nagkakaroon ng peace at blessing ang buhay natin. Sabi nga po nila, God's word is not just to be read, it is to be lived. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, balik ka sa word ni Lord, doon ka kukuha ng lakas at direction. Ayun, parang sinabi po doon is parang yung inaano po natin doon sa point 1 is dapat po is mag-rely lang po tayo sa salita ng Lord and dapat hindi po tayo naniniwala sa kung ano po yung pinaniniwalaan po ng mga tao ganun, but dapat is yung kung ano po yung nakakalugod kay Lord, yun lang po yung paniniwalaan natin. And dapat sa mga pag feeling natin is down na tayo, dapat mag-rely lang po tayo sa salita ng Lord dahil the Lord never fails. So, ayan, sa point 2 na po tayo. Ang point 2 po natin is live with love and faithfulness. Let love and faithfulness never leave you. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Ang tunay na Kristiyano nakikita sa gawa, sa pagmamahal at sa katapatan. Kung puno ng love at faithfulness ang buhay mo, hindi lang Diyos ang matutuwa, kundi pati tao na nakikita ang kabutihan niya sa iyo. Parang sinasabi po dito is parang dapat nakikita po sa atin ng mga tao na nag-work yung Lord sa buhay natin. Kasi parang pag ganun po kasi parang nai-encourage din po natin yung ibang tao. Ayan, sabi nga po nila, faithfulness is not about perfection but consistency. Ayan, parang sinasabi po dito is yung pag hindi porket na Kristiyano ka, kailangan mo ng maging perfect, or hindi porket Kristiyano ka is perfect ka na, but it's about consistency. Kung gaano ka consistent na makilala si Lord, or gaano ka consistent sa mga pag-attend para lumalim yung faithful mo kay Lord. Yun, kahit mahirap maging consistent, huwag mong i-give up ang pagiging tapat kay Lord. Tandaan, hindi sayang ang bawat maliit na faithfulness mo. God sees it all. Ayan, yun nga po, God sees it all.
kung hindi man po makita ng iba pero nakikita po ng Lord yan. For example, may ginawa ka sa church and parang hindi ka napansin, or hindi ka parang na-compliment, ganun, or walang nakakapansin ng ginagawa mo, pero lagi nga pong sinasabi nila mami ganun, na laging nakikita ng Lord yung mga ginagawa natin. Ayan, so nasa point 3 na po tayo. Ang point 3 po is trust and submit everything to God. Sabi nga po sa verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Madalas gusto nating kontrolin ang lahat pero limitado ang kaalaman natin. But God knows better. Kapag isinuko natin lahat, yung mga pag-aaral, mga family problems, trabaho, or future, siya ang gagabay sa tamang daan. Ayan, so sinasabi po dito na dapat hindi tayo maniniwala sa sarili nating pananaw, pero yung yung maniniwala tayo sa kung ano yung nakakabuti sa Lord, and ano yung gusto ng Lord, and ano yung nakaka-glorify kay Lord lamang. A surrendered life is a secured life. Huwag kang matakot sumuko kay Lord. Mas ligtas ang buhay mo sa kamay niya kaysa sa sarili mong plano. Ayun nga, lagi rin po nilang sinasabi na God's plan is better than our plan. So, dapat yung mga plano natin sa buhay is nakaset aside po yan, kasi dapat kay Lord lang po tayo nagtitiwala, and yung tiwala natin dapat hindi yung nag-fade, yung tiwala natin kay Lord. And dapat yung mga plano natin sa buhay is laging include yung Lord para magiging, kasi nga God knows better eh. Pag sa sarili lang nating understanding tayo naniniwala, parang minsan nadadoubt tayo sa sarili natin, pero pag lagi nating ini-include yung Lord sa buhay natin is parang iba talaga yung takbo ng cycle ng buhay natin pag laging kasama natin yung Lord sa mga ginagawa natin. Ayan. So, ang Proverbs chapter 3 verse 1 to 6 ay paalala na ang buhay ay mas diretso at mas payapa kapag kasama natin yung Lord. Yun nga po, sabi ko nga po is, parang iba po yung takbo ng cycle ng buhay natin pag kasama natin si Lord sa buhay natin. Parang hindi tayo mag-worry sa lahat ng bagay, kasi alam natin na nandyan yung Lord na naggagabay, and alam natin sa sarili natin na ginagabayan tayo ng Lord, na hindi niya tayo pababayaan at nandyan lang siya palagi. Parang kumbaga confident tayo na nagwo-work yung Lord sa buhay natin, and nagwo-work si Lord sa buhay natin, and yun, parang hindi na tayo mag-worry kasi alam natin na may plano na si Lord sa buhay natin, and hindi na yun magbabago. So, dapat hawakan natin ang kanyang mga words. Mamuhay ng may love at faithfulness. Magtiwala at magsukol ng lahat kay Lord. Kasi, yun nga po, lagi rin po nilang sinasabi na wala tayong maitatago kay Lord, kasi alam po niya yung lahat. So, tandaan po natin is, life is uncertain but God's promises are sure. Kaya kung gusto mong maglakad sa tamang daan, huwag kang bumitaw sa Diyos. Siya ang tutuwid ng iyong landas. Ayan, kung gusto po natin mapunta sa right path, dapat magtiwala lang po tayo kay Lord, and kay Lord lang po tayo nagre-rely, kasi hindi po tayo idadala ng Lord sa maling direction, pero siya lang po yung nagga-guide sa atin na mapunta sa right path, and kaya dapat sa kanya lang po tayo mag-rely, and sa kanya lang po tayo magtiwala. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa pakikinig, and to God be all the highest glory.